Ang video natin ngayon ay tungkol sa camera settings ng DJI Mini 3. Bago tayo mag-umpisa, pakita ko sa inyo itong ginagamit kong isang charging hub. Ito mismo yung brand, Start RC charging hub for Mini 3 Pro. Yung Mini 3 standard, yung battery niyan, tapos yung Mini 3 Pro, iisa lang naman. Kasi tingnan nyo, ito yung isa kong battery. Ayan o, Mini 3 Pro. Swak yan sa Mini 3 standard. Walang issue yan pag nilagay mo sa Mini 3 kasi matagal ko na rin ginagamit So lagay ko na lang yung link dyan sa description kung saan ko to nabili. Pareho lang naman to, galing ng Shopee. Eto, tapos yung charging hub, ilagay ko yung link. Ngayon kung halimbawa wala kayong makitang, halimbawa out of stock dun sa binilhan ko, ang gagawin nyo, hanapin nyo lang ang DJI official store. Lalagay ko din yung link dyan sa description. Sa mga nagtatanong anong gamit kong SD card sa drone ko, eto, Lexar 128GB. Sa mga kapwa ko beginner dyan, sa paglagay ng SD card, tingnan nyo, ganito lang, ganyan nakatihaya yung SD card, pag ganyan. Tapos salpak nyo dyan, pag ganyan ganyan lang yung paglagay ng SD card. Naglalagay ako ng SD card, minsan inuulit-ulit kong ganyan kasi minsan sa katagalan kasi parang naglulus din yung SD card. Take off. Home point updated. Dito sa right side may makikita kayong camera icon, nakalagay auto. Ngayon, ang pinagkaiba ng auto kasi tapos sa Pro, ang sa auto, kumbaga naka-automatic, yung exposure niyan automatic na nag-a-adjust. Para ilipat siya sa Pro mode, kailangan mag-stop ka muna ng record. Kasi pag hindi ka nag-stop ng record, kahit ipindutin mo yung camera icon, hindi yan lilipat sa Pro mode. Stop mo muna yung record. Yan, tapos press nyo yung camera icon na naka-auto, lipat natin sa Pro. Ayan. Sa Pro mode naman, ang kagandahan naman dito, ito dito sa S, press nyo yan, yung shutter. Kung halimbawa medyo sobrang liwanag ng video nyo, pwede nyo i-adjust yan. Yan, 1/5000, ganyan, 1/64,000. Pag sobrang dilim naman, pwede nyo i-adjust. Yan naman 1/16. Yan nakita nyo, 1/1000. So ibig sabihin, halimbawa may mga pagkakataon na magagamit natin to, yung Pro mode. Ako kasi madalas ako gumamit ng Pro mode kung talagang kinakailangan sa mga video ko. Ayan, yan lang naman ang kailangan yung adjust. Tapos dito naman sa taas yung ISO, lagi ako nakaset sa 100. Yan, pag in-adjust nyo ng 400 pataas, yan, sobrang liwanag na ng camera nyo, ayan ng video nyo, pansin nyo. Kaya ako naka steady lang yan sa 100. So depende sa kung anong oras ka nagpapalipad, kung madilim ba, kung sobrang liwanag, yan ang i-adjust mo. Ngayon, yan sa Pro mode yan Ngayon pag nakabalik tayo sa auto mode, sa auto mode naman, ang gagawin nyo lang naman kung halimbawa sobrang liwanag or sobrang dilim, dito naman sa EV, yan sa right side sa baba, EV, press nyo yan. Yan, nakita nyo, halimbawa madilim, adjust natin para liwanag siya. Ayun kita nyo. Pag sobrang liwanag naman, katulad nyan, adjust natin yan. Pag sobrang liwanag, adjust nyo naman sa negative. Yan, ako laging nakaset to sa negative 0. Lagi ako naka-adjust sa negative 0.3. Tapos sa resolution and frame per second, yung res and fps, ibig sabihin niya resolution and frame per second. So ako, dahil di kaya ng cellphone ko ang 4K, ang setup ko lang ay 1080p 30 frame per second high quality. So yan, nakalanding ng DJI Mini 3 natin. So dapat yung video ko ngayon ay tungkol sa pag-update ng home point na nakasakay sa bangka. Nandun yung bangkang gagamitin namin. Low tide, ayan hindi makapunta rito yung namin kasi hindi makalabas yung bangka papunta dun dahil low tide. Kaya ang ginawa kong video ngayon,
yung tungkol na lang sa camera settings ng DJI Mini 3. Pero sa susunod, gagawa ako ng video kung paano mag-update ng home point na nakasakay sa bangka na gumagalaw, para meron kayong idea sa pag-update ng home point. So ayan, yan yung video natin, yung camera settings ng DJI Mini 3. So pasensya na kung medyo natagalan yung sunod na video. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Konti na lang, road to 1,000 subscriber tayo. Maraming salamat po.